Nakatayo sila sa harap ng madilim at mapanglo na kastilyo ng Demon King, kung saan sa wakas ay nakarating ang isang grupo ng mga adventurers sa gate matapos matuklasan ang lokasyon ng pinuno ng kaaway. Sinabi ng salamangkero ng grupo na kaya ni Yoga na pamunuan ang koponan tungo sa tagumpay. Kaya, tinawag niya ang kanyang mga kasama para sa huling labanang ito. Kasabay nito, bumukas ang gate ng kastilyo, at makikita ang mga pulang mata kasama ang mga nakakatakot na anggol na umalangaw mula sa loob. Gayunpaman, nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot, pumasok si Yoga kasama ang kanyang mga kaibigan, at agad silang nagkaharap sa isa sa mga bodyguard ng Demon King, isa sa kanyang mga allipiers, na nagpakita ng nakakabahalang kumpiyansa kahit na mas marami sila kaysa sa bilang. Naglagay ang salamangkero ng isang spell sa kanya, ngunit kinansela ito ng demonyo ng may napakalaking kadalian. Susunod, isang mandirigma ang humakbang pasulong at nagpakawala ng ilang mga sword attack, ngunit ang kalaban ay sapat na mabilis upang maiwasan ang bawat atake at pagkatapos ay sinipa ang swordsman pabalik sa kanyang pwesto. Pagkatapos, isang kasama ang naglagay ng support spell kay Yoga upang mapataas ang kanyang kapangyarihan, at naramdaman niyang handa na siyang umatake gamit ang kanyang Excalibur skill. Sa sandaling iyon, gumanti ang demonyo gamit ang walang katapusang kadiliman, isang napakalakas na spell na agad na nilamon ang atake ni Yoga at sumabog sa mga adventurer. Matapos matanggap ang napakalaking pinsala, napaisip si Yoga kung ito na ba ang katapusan habang dahan-dahan niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Samantala, lumapit ang demonyo sa grupo at nawalan ng masabi dahil sa kagandahan ng babaeng priestess. Sa sandaling iyon, tinanong ng isa sa kanyang mga nasasakupan ng kanilang kapitan kung dapat ba nilang tapusin ang mga kaaway, at natigilan ang mga nakatataas, naalala na inutusan niya ang mga minion na manatiling nakatago. Napansin ng tatlong nasasakupan ang kanilang pinuno na nakatitig sa babae, ngunit iginiit niya na nagpapasya lamang siya kung ano ang gagawin sa apat na adventurer. Inakala ng mga minion na lilipulin nila ang mga tao, ngunit sa halip ay inutusan sila ng kapitan na itapon ang mga kaaway sa isang kalapit na nayon. At habang dinadala palabas ang magandang babaeng priestess, naramdaman ng demonyo ang lungkot ng paghihiwalay sa isang napakagandang babae. Pagkalipas ng isang buwan, tinanong ng isa sa mga kanang kamay ng Demon King si Yuki kung ilang beses na sinubukan ng mga hindi matiis na bayaning iyon na malampasan siya. At sinagot ng kapitan si Lord Zakil na eksaktong 13 beses na siyang hinamon. Sinabi ni Zakil na walang silbi ang mga bayaning iyon kung patuloy silang matatalo sa isang tulad ni Yuki, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, na nagdulot ng tawanan mula sa iba pang mga demonyo sa paligid niya. Tinanong ng Demon King kung bakit hindi pinaslang ni Yuki ang mga bayani, at ipinaliwanag niya na ang mga walang silbing taong tulad nila ay hindi sulit sa pagsisikap. Kung ganoon nga, sinabi ng Demon King na hahayaan niya ang mga nasasakupan ni Yuki na hawakan ito. Ngunit dahil alam niyang hindi nila matatalo ang mga bayani, at ayaw niyang tapusin ang magandang dalagang iyon, nangako si Yuki na haharapin niya ito. Pagkalabas ng silid ng trono, naisip ni Yuki sa sarili na ang buhay ng bayani ay manganganib kung kakaawaan niya silang muli. Iron Echo na si Yuki ay sapat na malakas upang pigilan ang buong quartet ng mag-isa. Ngunit tiyak na mayroon silang sapat na kapangyarihan upang talunin ang Demon King. Sa anumang kaso, habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, ang buong mundo ay kontrolado ng kanyang master, at pinakamahusay na lutesin ito bago pa man tunay na mapunta ang mga taong iyon sa mainit na sitwasyon. Kinabukasan, bumalik si Yoga at ang kanyang mga kasama upang hamanin muli ang tagapag-alaga ng Demon King, tinawag si Raven na sumalakay kasama niya sa isang bagong estratehiya. Bumuo ang pinuno ng isang duo upang i-corner ang kalaban, ngunit si Yuki ay masyadong malakas para pigilan at nauwi sa pagbagsak nilang dalawa sa pader. Nang makitang mukhang masama ang sitwasyon, tumakbo ang priestess upang pagalingin ang kanyang mga kakampi at sinabihan si Mikana na pigilan ang kalaban hanggat maaari. Upang matiyak na hindi lalayo ang demonyo, nagpakawala ang mangkukulam ng kanyang pinakamalakas na mga oras ayon kay Yuki, ngunit wala sa mga ito ang gumana, na nagbigay ng kaunting pahinga sa mga hindi gustong bisita. Hinintay ni Yuki na pagalingin ng babae ang kanyang mga kaibigan bago magbigay ng isang nagbabantang talumpati. Nang makatayo na muli, hiniling ni Yoga kay Cecilia na palakasin siya.
At nang magawa niya ito, ginamit niya muli ang Excalibur. Sa pagkakataong ito ay nagtipon ng mas malaking enerhiya sa pag-asang tuluyang matalo ang kalaban na siyang pinakamalaking balakid ng grupo. Matapos sumabog ang Excalibur sa ibabaw ng demonyo, pinagmasdan ni Yoga ng mabuti ang resulta. Ngunit nang mawala ang usok, naganap na walang pinsala, tinanong ni Yuki kung kailan sa wakas mauunawaan ng mga taong ito na hindi nila siya matatalo. Sumagot si Yoga na dapat nilang pabagsakin ang Demon King anuman ang mangyari. Sa ganitong kaso, hiniling ni Yuki na iwan nila ang priestess na babae sa kastilyo, at pagkatapos ay hahayaan niyang dumaan ang iba. Natural lamang na tumanggi si Yoga, ngunit sinubukan siyang kumbensihin ni Mika na kung hindi ay wala silang pagkakataon laban sa lalaking ito. At kahit gaano kahirap, dapat pumili ang isang tao sa pagitan ng buhay ng isang priestess na babae at ng buhay ng buong mundo. Nang marinig ito, nabalisa si Yoga, sinusubukang mag-isip ng solusyon, ngunit sinabihan ni Cecilia ang kanyang mga kaibigan na ituloy at isakripisyo ang kanyang sarili para sa grupo. Nangako si Yoga na babalik para sa kanya mamaya, at tinupad ni Yuki ang kanyang salita at binuksan ang pinto para makadaan ang mga bayani. Nang umalis ang tatlo, alam ng priestess na babae na hindi niya kayang tapatan ang kalaban na ito, ngunit nangako siyang lalaban hanggang sa huli habang nagpapaputok siya ng isang banal na laser kay Yuki. Sinagot ng demonyo ang atake at mabilis na itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, sinasabi ang kanyang pangalan sa tao. Tinanong niya kung bakit may magpapakilala sa isang taong malapit na nilang tapusin. At ipinaliwanag niya na kung talagang gusto niyang tapusin siya or ang mga kasama nito, matagal na niya itong ginawa. Sa totoo lang, nag-ipon siya ng lakas ng loob para aminin na umibig siya rito mula pa noong unang beses niya itong nakita. Kaya, niyaya niya ito sa isang date. Dahil sa takot sa nakakagulat na pangyayaring ito, sumigaw si Cecilia at humingi ng tawad sa demonyo. Sa pag-aakalang hindi iyon alam, napagpasyahan ni Yuki na wala na siyang pagkakataon at sinimulang planuhin ang kanyang pagpapanggap sa sarili para mamaya. Samantala, sa pag-aakalang nagpapanggap na mabait ang demonyo para matamaan niya ito mula sa likuran, sinubukan ng priestess na unang umatake habang lumingon siya, ngunit sumuko ang babae nang mapansin niyang hindi talaga ito lumalaban. Tinanong niya ito kung bakit, at sinabi niyang wala nang natitirang dahilan para mabuhay matapos siyang tanggihan ng kanyang minamahal. Bukod pa rito, kahit na manatili siyang buhay, ang kailangan lang niyang gawin sa buhay ay manatili sa loob ng silid na iyon para protektahan ang Demon King. At wala rin siyang pahintulot na lumabas at umatake sa mga nayon ng tao. Gayunpaman, ang totoo, ayaw niya ring gawin iyon. Inakusahan ni Cecilia ang demonyo ng pagsisinungaling dahil lahat ng demonyo ay malupit, kasama na ang kanilang pinuno, na gustong mangibabaw at sumire sa sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Yuki na maaaring magmukha siyang demonyo, ngunit siya ay muling nagkatawang tao mula sa ibang mundo at tao sa loob. Dahil doon, tinanong ng dalaga kung bakit siya naglilingkod sa Demon King kung matatalo niya ito gamit ang kanyang malawak na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Yuki na kung gagawin niya iyon, siya ay itatalaga bilang susunod na Demon King, isang bagay na ayaw niya. Dahil doon, ginugugol ni Yuki ang kanyang buhay na nakakulong araw-araw na walang pagkakataong gumawa ng kahit ano. Ang gusto niya ay wakasan ang kanyang sariling kaawa-awang buhay. Ngunit nagbago iyon nang makilala niya si Cecilia, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam kung ano talaga ang kahulugan ng mabuhay sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ngayong tinanggihan na siya, muli siyang nawalan ng pagnanais na magpatuloy sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Cecilia na hindi niya dapat maramdaman iyon dahil mayroon siyang kapangyarihang baligtarin ang digmaang ito. At kung talagang mayroon siyang kahit kaunting pagkatao sa loob niya, dapat niyang gamitin ang lakas na iyon upang baguhin ang takbo ng labanan laban sa mga demonyo. Dahil dito, inaanyayahan siya na makipaglaban sa tabi nito sa buong mundo, iniabot ng priestess ang kanyang kamay at sinabing may oras pa. Pagkalipas ng ilang panahon, sa kaharian ng Kailan Awan, ang grupo ng mga bayaning ipinadala sa kastilyo ng hari ng demonyo ay pinarangalan ng hari dahil sa kanilang hindi kapani-paniwalang tagumpay sa pagtalo sa pinuno ng kaaway. Dahil dito, si Dats or Declariza na may autoridad bilang pinakamataas na pinuno ng kahariang iyon ay nagdedeklara ng simula ng isang 3 araw na pagdiriwang upang gunitain ang tagumpay. Samantala, habang pinagmamasdan ng maharlikang kabisera mula sa malayo,
sinira ni Yuki ang sarili niyang sungay, iniharap ang kanilang sarili sa mga tao pagkatapos ng kanilang katapangan. Ang grupo ng mga bayani ay nagparada sa karamihan, sinabi ni Yoga na hindi sila mananalo kung hindi dahil kay Cecilia, at iyon ang ikinaiinggit ni Mikana. Bumalik kay Yuki, matapos tanggalin sa kanyang katawan ang anumang bagay na nagpapahiwatig na siya ay isang demonyo, pumunta ang binata sa Adventurers Guild ng lungsod at humingi ng rehistro sa counter. Dahil sa pasensya at malinaw na hindi alam kung ano ang eksaktong ginagawa niya, hinanap ng attendant ang form at agad itong pinunan ni Yuki. Natanggap ang guild identity card na nag-uuri sa kanya bilang isang F-rank adventurer, malayo pa sa rank S, ang pinakamataas na ranggo na maaaring maabot kung ang isang baguhan ay nakakompleto ng sapat na misyon. Sinabihan din ng clerk ang lalaki na huwag mawala ang bagay na iyon, lalo na sa susunod na 3 araw dahil ang natitirang mga tauhan ay pinalaya para sa festival at kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang claimant at hinanggad ang swerte ng baguhan. Kalaunan, sa isang inn, naghagis si Yuki ng maraming barya sa isang mesa at nasiyahan sa perang kinita niya sa kanyang unang araw, naniniwala na maaari siyang mamuhay ng matatag sa mundo ng mga tao at higit sa lahat ay umamin muli kay Cecilia at magkaroon ng pagkakataong makipag-date dito. Maya-maya, pagpasok sa guild, narinig ni Yuki ang dalawang adventurer na nag-uusap tungkol sa isang lalaki na mabilis na tumataas ang ranggo. Lumapit ang lalaki na iyon kay Clayman na may 5 magkakaibang misyon at sinabing pumunta siya para kunin ang lahat ng gantimpala. Habang gustong malaman ng clerk kung bakit palaging pinipilit ng lalaking ito na pagsilbihan siya, kahit na may isang cute na babae sa tabi niya na handang tumulong, ipinaliwanag ni Yuki na nasanay na siya kay Clayman at bukod pa riyan, mabilis itong kumilos. Isinasantabi iyon, tinanong ni Clayman kung sino talaga ang lalaking ito, at kinakabahang sumagot siya na isa lamang siyang ordinaryong adventurer. Dahil hindi siya nahuhumaling sa kalokohang iyon, hindi naniniwala si Clayman na ang isang taong tumaas mula sa rank F patungong D sa loob lamang ng isang linggo ay matatawag na ordinaryong tao. Gayunpaman, dahil wala namang ginawang ilegal ang lalaki, hindi siya maaaring imbestigahan ng attendant or anumang katulad nito. Kaya, itinigil na niya ang usapin. Sa sandaling iyon, nakabalat kayo para hindi siya makilala, lumapit si Cecilia sa counter at inanyayahan si Yuki sa kanyang bahay para makipag-usap. Malinaw na hindi hahayaang mawala ng umano'y demonyo ang pagkakataong iyon. Kaya, ilang sandali lang pagkatapos, nakarating sila sa mansyon ng adventurer sakay ng karwahe. Isa sa mga gwardya ng gate, gaya ng dati, ay sabik na bumalik ang magandang si Cecilia upang muling humanga sa malaanghel nitong mukha. Ngunit nang makita niya ang isang lalaking bumababa mula sa karwahe nito, nilapitan siya ng malaking lalaki ng may puot at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa loob ng karwahe ni Miss Cecilia. Tila pinagalitan ng ginang ng bahay ang gwardya habang hinihila siya palayo ng isa pang gwardya bago pa lumala ang sitwasyon. Sa loob ng mansyon, humingi ng tawad ang priestess dahil dapat sana ay nahanap na niya si Yuki ng mas maaga, ngunit hindi niya pinagsisihan ang oras na ginugol bilang isang adventurer dahil nagsasaya siya ng husto. Sa totoo lang, nagulat siya na natagpuan siya nito. At ipinaliwanag niya na si Yuki ang naging pangunahing paksa ng lungsod nitong mga nakaraang araw dahil tumaas ang ranggo nito sa isang kisapmata. At tungkol doon, sinabi ni Cecilia na iyon mismo ang gusto niyang pag-usapan. Gusto niyang umalis ito sa Adventurers Guild at ipinaliwanag niya na kahit natalo na ang Demon King, hindi naman lahat ng panganib sa mundo ay nawala kasama niya at katotohanan na ang mga bansang pantao ay malapit nang magsimulang muli sa kanilang karaniwang mga labanan sa paghahanap ng kataas-taasang kapangyarihan. Malinaw ang mga palatandaan, halimbawa, si Yoga ay nagsimulang makatanggap ng ilang mga alok ng kasal mula sa ibang mga bansa, at naiintindihan ni Yuki kung bakit. Parang wala pa sa kanya ang premium na balat, ngayon ay siya na ang pinakasikat na lalaki sa mundo sa ngayon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Cecilia na ang mga panukalang iyon ay higit pa riyan. Dahil ang mga kasal sa mga mahahalagang tao ay isa lamang paraan upang makakuha ng higit na kapangyarihan at impluensya sa mundo ng tao, at ang kaharian na mayroong dakilang bayani sa tabi nito ay magkakaroon ng kakampi na may kakayahang baguhin ang takbo ng digmaan. Malinaw na si Yuki ay magiging isa sa mga adventurer na may rank S ng kahariang ito sa kalaunan.
Ngunit sa sandaling maabot ng lalaki ang ranggong iyon, lahat ng mata ay mapapatingin sa kanya. At kung malaman nilang isa siyang demonyo, maaari nilang subukang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sakupin ang mundo. Dahil dito, hiniling ng babae na hindi gaanong umakit ng atensyon si Yuki at kahit papaano ay mas mabagal itong sumulong sa loob ng guild dahil wala itong interes na umalis. Maaari niya itong kunin at bayaran gamit ang perang natatanggap niya mula sa kanyang trabaho. Ngunit wala siyang budget para suportahan ang isang adventurer na kumikita ng kapareho ng isang S-rank. Bilang kapalit, lumuhad siya at nangakong gagawin niya ang lahat kung tatanggapin ni Yuki ang kanyang panukala. Dahil doon, umaarte siyang parang isang ganap na talunan dahil malinaw na wala siyang ideya kung paano haharapin ang babaeng mahal niya sa ganoong sitwasyon. Nilinaw ng binata na nakakatawang isipin na mahuhulog siya sa matatamis na salita ng kahit sinong maliit na bansa, dahil malinaw na ang kanyang maganda at minamahal na si Cecilia lamang ang kanyang tinitingnan. Matapos tumawa sa reaksyon ng binata, natuwa ang dalaga sa kanyang sagot hanggang sa may kumatok sa pinto ng opisina at pumasok. Si Celia Aquarin ang nagpakilala bilang ina ni Cecilia. Pinigilan ni Yuki ang sarili para hindi mapahiya sa harap ng kanyang magiging biyenan. Habang ipinaliwanag ni Celia na si Sofia, isa sa kanyang mga katulong, ay makikipag-ugnayan sa isang gwardya na hindi gumalang kay Yuki sa gate. Inisip ng lalaki na ang isang malaking lalaking tulad niya ay hindi matututo ng anumang aral mula sa isang walang kalaban-lab ang maliit na babae tulad ni Sofia. Habang si Celia ay nakikipag-usap sa katulong kung gaano karaming buto ng gwardya ang dapat manatiling buo. Matapos maayos ang usapin at mapaalis ang katulong, isiniwalat ni Celia na ang kanyang anak na babae ay nakatanggap ng maraming alok ng kasal, kabilang ang isa mula mismo sa bayani, si Yoga, na tila may malaking pagnanais sa babae. Nabaliw si Yuki at nanumpang ipapakita niya sa lahat kung sino ang tunay na halimaw dito. Ngunit sinabihan siya ni Cecilia na kumalma dahil tinanggihan na niya ang lahat ng alok ng kasal, kabilang ang mga bayani. Nang makitang malinaw na may gusto ang binata sa kanyang anak, nilapitan siya ni Celia at iminungkahi na pakasalan ni Yuki si Cecilia. Labis na kinakabahan, tiningnan ni Yuki ang kanyang minamahal at humingi ng tawad sa kanyang sasabihin. Ngunit dahil minsan na siyang umamin dito at tinanggihan, ang gusto niya ngayon ay umangat sa buhay bilang isang adventurer at kapag matatag na siya sa kanyang propesyon, ay muling aamin dito dahil gusto niyang igalang ang kanyang nararamdaman. Narinig iyon, sinabi ni Celia na nakapasa ang binata sa pagsusulit dahil hindi niya hahayaang magpakasal ang kanyang anak sa isang taong may ibang iniisip. Dahil doon, nilinaw ng ginang ng bahay na palaging malugod na tinatanggap si Yuki sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nagkita sina Yuki at Cecilia sa hardin upang magpaalam. At pagkatapos ng lahat ng napag-usapan sa silid na iyon, sa tuwa ng demonyo, napagpasyahan nila na mula ngayon ay tatawagan na nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan, isang malaking hakbang sa pagiging malapit ng isa't isa para sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng ilang panahon, isang napakalaking labanan ang naganap sa isang di inaasahang kagubatan kung saan nakikipaglaban si Yuki sa isang manok na may buntot ng ahas. Matapos iwasan ang mga atake ng halimaw ng may ngiti sa kanyang mukha, gumanti ng atake ang lalaking demonyo gamit ang mahika ng kidlat at natapos ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga balahibo ng mga kates. Ayon kay Clayman, kakailanganin ni Yuki ng 1 linggo para matapos ang trabahong ito. Ngunit nagmayabang ang lalaki matapos ang 1 araw lamang. Gayunpaman, habang ipinagmamalaki niya ito, inatake si Yuki ng isang kabalyerong walang ulo at muntik nang matamaan sa tama ng espada. Pagkatapos, sinubukan siyang atakihin ng isang harpy mula sa itaas, ngunit naitutulak siya pabalik ng mahika ng hangin ng demonyo. Para bang hindi pa sapat iyon, sinubukan ng isang fairy na tambangan si Yuki mula sa likuran na may hawak na kutsilyo, ngunit nagawa ni Yuki na sabihan si Shiki na siya iyon. Nang makilala ang kapitan, napakamot si Shiki sa kanyang ulo dahil inakala niyang isa siyang adventurer na nangangaso ng mga demonyo. Kasama ang diwata, nakilala rin si Happiness na harpy at ni Duke ang kabalyerong walang ulo ang kanilang master. Nagreklamo si Duke na biglang nawala si Yuki matapos matalo ang Demon King at tinanong kung bakit ito mukhang tao, habang ang buong grupo ay humihingi ng maayos na paliwanag.
Ipinaliwanag ni Yuki na inamin niya ang kanyang pag-ibig sa priestess mula sa grupo ng bayani at tinanggihan siya, na siyang nagpagulo sa kanyang isipan at nagtulak sa kanya na maging Yuki, isang taong manlalakbay. Sa makatuwid, malaya na ang kanyang mga nasasakupan na magpanggap sa anumang anyo na gusto nila. Sa totoo lang, wala sa tatlo ang nagustuhan ang ideyang ito, at gusto pa nga ni Duque na makilala ang babaeng labis na iniibig ng kapitan. Sa kabilang banda, kailangang itago ni Yuki kung sino talaga siya at hindi maaaring maglakad-lakad kasama ang isang lalaking may dalang sariling ulo, isang babaeng may pakpak ng kalapati sa halip na mga braso, at isang batang may pakpak ng lamok. Gayunpaman, dahil nagawa ito ng kapitan, naisip din ng tatlo na kaya nila. Kaya, hiniling ni Yuki na maging handa ang kanyang mga nasasakupan sa anumang bagay. Ngunit sa simula pa lamang ng bagong paglalakbay na ito, nang muling makatagpo ni Yuki si Cecilia sa bahay nito, pinagalitan siya ng dalaga dahil sa pagbunot ng mga balahibo ni Happiness, na itinuturing na isang seryosong krimen para sa isang harpy. Kalaunan, sina Yuki, Cecilia, at Duque ay naupo para sa tsaa habang ang dalawa pa ay naglalaro sa likod bahay. Naisip ni Cecilia na ang mga nasasakupan ni Yuki ay hindi mukhang mga demonyo, kaya ipinaliwanag ni Duque na siya ay isang dulahan, si Happiness ay isang harpy, at si Shaki ay isang pixie. Gusto pa nga niyang tanggalin ang kanyang ulo para ipakita sa dalaga, ngunit ito ay nakadikit sa kanyang helmet at baluti. Nagreklamo si Yuki na ang kanyang kasama ay masyadong madaldal at hindi kumikilos na parang isang maayos na dulahan, at sumagot ang nasasakupan na kasalanan ito ng kapitan. Sa katunayan, hindi niya nagustuhan ang kapitan noong una. Noong kilala si Yuki sa pagiging isang recluse, nang pumasok ang nakatataas ni Duque na si Zakil sa kwarto ng lalaki upang utusan itong pumaslang ng ilang tao, agresibo at tumanggi si Yuki, kaya't ipinadala siya sa solitary confinement dahil ang ganoong uri ng pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap para sa isang demonyo. Sinabihan si Duque na harapin ang lalaki, ngunit bukod sa pagkatalo sa laban, natalo rin siya sa argumento dahil pinuno ni Yuki ang kanyang hiwa na ulo ng maraming ideya. Sa anumang kaso, naging labis na nagustuhan ni Duque at ng iba pa ang kanilang kapitan. Tungkol kay Shaki at Happiness, nawala ang dalawa, at natakot si Yuki na pumasok sila sa mansyon kung saan matutuklasan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dahil doon, hinanap sila ng tatlo at natagpuan si Shaki sa kandanggan ni Celia Aquarin, ang ina ni Cecilia. Tinanong ni Yuki kung nagdulot ng gulo ang bata, ngunit mahilig ang babae sa mga bata at sinamahan lamang siya habang tumatakbo ito sa hardin hanggang sa mapagod ito at makatulog. Pagkatapos ay tinanong ni Cecilia ang tungkol sa babae na kasama ni Shaki. Kaya ipinaliwanag ni Celia na dinala siya ni Sofia, na nag-aalala sa tatlo. Samantala, matapos bihisan ang babae ayon sa trabaho, sinabi ni Sofia kay Happiness na may talento ito sa pagiging katulong hanggang sa dumating si Cecilia kasama ang iba pa at sinabing ang babae ay kaibigan ni Yuki. Humingi ng tawad si Sofia, iniisip na si Happiness ang bagong katulong na nakatakdang dumating sa araw na iyon. Kaya hiniling ni Yuki sa harpy na magpalit ng damit, ngunit tumanggi ito at inamin na matagal na niyang gustong magkaroon ng trabaho at ambisyon sa buhay. Kaya natuwa siya nang mangako si Sofia na ipapakita sa kanya ang tirahan ng mga katulong sa mansyon. Dahil nagpa siya si Happiness na huwag umalis, lumabas ang iba at nagpaalam sa bagong katulong ng mansyon ni Cecilia. Sa pamamaalam, bumulong si Celia kay Yuki na ang kanyang anak na babae, bukod sa pagiging priestess ng grupo ng mga bayani, ay mayroon ding koneksyon sa mga mahahalagang tao. Dahil hindi siya masyadong nagpapahinga nitong mga nakaraang araw, pipilitin ng ina si Cecilia na magpahinga bukas. Kaya maganda kung imbitahan siya ni Yuki. Kinabukasan, nahihiya si Yuki, hinintay ang pagdating ni Cecilia para sa kanilang pamamasyal. At nang dumating siya sakay ng karwahe, hindi napigilan ng binata na lalong mahalin ang kanyang kakaibang hitsura. Nagkomento siya na bagay sa kanya ang salamin at ipinaliwanag ni Cecilia na bahagi ito ng kanyang pagbabalat kayo dahil magiging problema kung malalaman ng mga tao na kabilang siya sa party ng mga bayani. Alam ni Yuki na isa siyang kilalang tao dahil sa pagiging bahagi ng grupong iyon. At kahit na humingi siya ng tawad sa pagsali niya rito, tiniyak niya rito na gagawin niya ang lahat para maging maganda ang kanyang araw ng pahinga. Di nagtagal, habang naglalakad sila sa mga lansangan ng lungsod,
Nakita ni Cecilia ang isang bagong cake sa isang kafe, at pagkatapos tumingin sa mga matatamis, magandang ideya na dumaan mamaya. Pagkatapos ay nabighani siya sa ilang mga bulaklak sa isang flower shop, at hindi napigilan ni Yuki na isipin na mas maganda siya kaysa sa kanila. At pagkatapos noon, nang makakita siya ng isang hayop sa kalye at hinaplos ito, sinabi niyang kaibig-ibig ang nilalang na iyon. Ngunit pinigilan ni Yuki ang sarili na sabihin kung sino talaga ang sa tingin niya ay kaibig-ibig sa sandaling iyon. Sumunod, bumisita ang potensyal na magkasintahan sa isang tindahan ng damit para masubukan ni Cecilia ang ilang mga damit, na lalong nagpalala sa nararamdaman ni Yuki para sa kanya. Paglabas nila ng tindahan, inamin ni Cecilia na ang pang-araw-araw na buhay na kinagigiliwan niya kasama si Yuki ay parang nakamit ang tagumpay ng sandaling iyon. May nakasalubong silang isang tindahan ng mga aksesorya at nagpas siyang pumasok. Habang nagmamasid sila, isang lalaki ang nakakilala kay Cecilia at sinigaw ang pangalan nito. Kaya, mabilis na tinakpen ng isang babae ang bibig nito at tinawag ang lahat ng pangalang maisip nito. Lumingon si Cecilia sa pinanggalingan ng boses at napagtanto na ang mga tumawag sa kanya ay sina Yoga at Mika na, ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Lumapit si Yoga at sinabing na mamasyal din siya habang ninanamnam ang isang pambihirang araw ng pahinga pagkatapos ng mahabang panahon at nag-aalok pa ng kaunting alindog. Niyaya niya ang priestess na babae na sumama sa kanya, isang bagay na agad na ikinaiinggit ni Yuki. Sinabi ni Cecilia na kasama niya ang isang beta na kaibigan ngayon. Kaya lumapit si Yoga kay Yuki, tiningnan nito mula ulo hanggang paa, at tinanong kung hindi pa sila nagkita noon. Itinanggi ito ni Yuki, sinabing imahinasyon niya lamang iyon, ngunit hinayaan ito ni Yoga at niyaya pa rin siyang sumama sa pamamasyal, pagkatapos ay hinayla si Cecilia papasok sa tindahan ng mga aksesorya. Matapos magreklamo si Mika na ito na sana ang kanyang pagkakataon na lumabas kasama ang bayani pagkatapos ng mahabang panahon, tinukoy niya si Yuki bilang isang nakakabagot na ordinaryong mamamayan at sinabihan itong gawin ang kanyang makakaya sa pamamasyal na ito kasama ang priestess na babae. Depende sa kung paano haharapin ang mga bagay-bagay, marahil ay susuko na si Yoga kay Cecilia at mas bibigyang pansin ang salamangkero. Bagamat hindi siya umaasa ng marami mula sa isang taong kasing boring ni Yuki, na naiinis sa salamangkero habang ang tatlo pa ay nasa loob ng tindahan, naisip ni Yuki kung paano, ayon sa kanyang narinig, tinanggihan ni Cecilia ang alok ng kasal ng bayani. Gayunpaman, tila hindi pa rin sumuko si Yoga. Ngunit hindi porket bayani siya ay plano na rin ni Yuki na sumuko. Dahil sa pag-iisip ng nanalo, pumasok ang demonyo sa tindahan at tinanong ang kanyang minamahal kung may nakita ba itong nagustuhan niya dahil gusto niya itong bigyan ng regalo bilang pasasalamat noong isang araw. Nakinig ng mabuti at halatang nababagabag sa kung paano nakikipag-ugnayan ang dalawa, sumabad si Yoga at nangakong bibili ng isang magandang regalo para kay Cecilia at para kay Mika na. Kinakabahan dahil sa kompetisyong ito na pinipilit ni Yoga, napansin ni Yuki ang isang kawili-wiling kwintas at ipinakita ito kay Cecilia, na namula dahil talagang nagustuhan niya ito. Kaugnay nito, ipinakita ni Yoga sa kanya ang isang palamuti sa buhok, ang pinakamahal na aksesorya sa tindahan. Sa sobrang laki nito ay parang isang kalasag. Dahil sabik na isuot ito agad sa kanya, inalis ng bayani ang kanyang sombrero, na aksidenteng natanggal din ang kanyang salamin. Dahil nawala na ang kanyang disguise, agad siyang nakilala ng mga tao sa tindahan bilang miyembro ng grupo ng mga bayani. Maya-maya, narinig din ng mga tao sa labas ang sigawan at nagmadaling pumasok para kumuha ng piraso ni na Yoga at Mika na nang marinig nilang nasa loob na ng tindahan ang dalawa. Tumakbo silang tatlo para makatakas sa karamihan habang si Yuki ay naiwan lamang sa gitna ng kaguluhan, iniwan at nag-iisa. Gayunpaman, hindi siya sumuko at hinabol ang babaeng mahal niya. Ngunit sa halip na hanapin ito, may nakasalubong siyang ibang tao, isang taong minamahal din ng maraming babae. Ito si Raven, ang pang-apat na miyembro ng grupo ng bayani, na nagpapabaliw sa mga kababaihan saan man siya magpunta, kahit na tila hindi siya komportable dito. Hindi talaga kilala ni Yuki kung sino siya. Kaya, ipinaliwanag ng isang lalaki sa tabi niya na bukod sa pagiging bahagi ng pangkat ng bayani, si Raven ang commander ng mga kabalyero. Nang makitang nasa problema ang kawawang lalaki, itinuro ni Yuki ang isang direksyon at sumigaw na ang bayani ay napunta sa direksyong iyon, dahilan para tumakbo ang mga babae sa paligid ni Raven patungo sa lugar na itinuro niya.
Matapos mailabas ang swordsman sa sitwasyon, hinayla siya ni Yuki sa isang ligtas na lugar at nainas ng magpaalam dahil hindi man lang siya binigyan ni Raven ng kahit isang pasasalamat. Gayunpaman, iniiwasan ni Raven na magsalita hanggat maaari dahil sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa kanya, ipapakita niya ang kanyang tunay na boses, at saka magiging malinaw kung bakit siya laging tahimik. Sa totoo lang, ang boses ni Raven ay medyo parang teenager, na hindi naman talaga nagpapakita ng panlalaki or kahangahangang imahe. Dahil doon, at dahil may mga taong natatawa sa kanyang boses, iniiwasan niya ang mga pag-uusap. Para magpakita ng empatiya, sabi ni Yuki, lahat naman ng tao ay may gustong itago. Isa siyang demonyo at alam na alam niya iyon. Pero syempre, hindi niya sinasabi ang bahaging iyon sa tao. Dahil tanging ang kanyang ina at mga pinsan lamang ang hindi natawa sa kanyang boses, tinanong ni Raven kung gusto ni Yuki na maging kaibigan niya. Sa kabila ng pagkailang noong una sa isang biglaan at kakaibang imbitasyon, tinanggap ito ng demonyo ng normal at magiliw na binati ang kanyang bagong kaibigan. Ngunit nang maalala na nasa gitna siya ng isang habulan, dali-dali siyang nagpaalam sa swordsman at ipinagpatuloy ang paghabol kay Cecilia. Matapos maghanap ng ilang sandali, malapit nang sumuko ang kawawang demonyo. Habang si Cecilia, na naghahanap din sa kanya, ay nagtataka kung nakauwi na ba ito. Bigla, nakasalubong niya ang isang batang lalaki na umiiyak mag-isa sa kalye. At ang unang ginawa niya ay gamutin ang galos sa tuhod nito. Nang sabihin ng bata na nawala ang kanyang ina, biglang nagpakita si Yuki na parang isang improvised social hero. At sa isang awkward na pilit na tawa, sinabihan niya ang bata na tumigil sa pag-iyak dahil mahahanap ng dakilang adventurer na si Yuki ang kanyang ina, kahit na kailanganin niyang hanapin ang bawat sulok ng buong mundo. Naiirita si Cecilia sa batang ugali ng kanyang kaibigan, at pinagalitan ito dahil hindi niya napagtanto kung gaano kaseryoso ang sandaling iyon. Ngunit ang intensyon ni Yuki ay kumilos ng ganoon para sumaya ang bata, na nauwi sa pagtawa dahil nagsimulang tumawa ang bata. Bagamat ang totoo, tumatawa siya hindi dahil sa biglaang pag-arte, kundi dahil sa pagsaway kay Yuki. Kaya't hinanap ni na Yuki at Cecilia ang ina ng bata. Bagamat nag-aalala si Yuki na baka makilala ulit ng mga tao ang babae at magdulot ng panibagong kaguluhan. Gayunpaman, tiniyak niya kay Yuki na aayusin niya ito kung sakaling mangyari itong muli. Kaya, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang ginagawa ng may mas mapayapang pag-iisip. Samantala, sa ibang lugar na malapit, kahit nakasama niya si Mikana, ang tanging inaalala ni Yoga ay ang paghahanap kay Cecilia, habang nagrereklamo ang salamangkero na magdudulot siya ng panibagong kaguluhan at muling aakit ng maraming tao. Dahil sa inis sa kanya, nagpa siya si Yoga na iwanan si Mikana at habulin ang priestess kahit ano paman, iniwan ang kawawang babae. Hindi nagtagal ay natagpuan niya si Cecilia sa tabi ni Yuki, at ibinalik ang bata sa kanyang ina. May tunay na mainit na ngiti sa mukha ang babae at tila nasa tamang lugar siya. Habang si Yoga ay lumingon sa likuran niya at sa wakas ay napagtanto na wala na si Mikana sa tabi niya. Kinabukasan, inimbitahan si Yuki ng kanyang ina sa mansyon ni Cecilia. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Celia na hinimatay ang kanyang anak hindi lamang dahil sa kanyang abalang gawain, kundi pati na rin dahil sa kaguluhan kahapon, na siyang huling gawin. Gayunpaman, tiniyak ni Celia sa kanya na hindi kasalanan ni Yuki dahil sipon lang ang nangyari. Sa kabilang banda, naniniwala ang babae na ang bayani ay may malaking kasalanan sa paglalagay kay Cecilia sa gulo. At parang hindi pa iyon sapat, nabalitaan niya na nang malaman nitong hindi maganda ang pakiramdam ni Cecilia, pumunta ito sa bahay para subukang alagaan ito, ngunit napigilan siya ni Sofia at pinaalis. Sa sandaling iyon, napaisip si Yuki kung sino ba itong Sofia na ito para harangan mismo ang bayani. Gayunpaman, dahil alam niya kung gaano kahirap ang ginawa ng lalaki kahapon para sa kanyang anak, tinanong ni Celia kung gusto ni Yuki na kumustahin ang kanyang kalagayan. Siyempre, hindi sinayang ni Yuki ang imbitasyon at sinamahan siya ni Sofia sa silid ng priestess. Nang kumatok ang katulong sa pinto at ibalitang dumalaw si Yuki, nataranta ang dalaga at humingi ng ilang segundo para mag-ayos. Pagpasok niya sa kwarto, humingi ng tawad si Yuki sa paghila sa kanya sa kaguluhang iyon, kahit alam niyang pagod na pagod ito.
Nagkunwari naman si Cecilia na kasalanan niya talaga iyon at bilang kabayaran ay hiniling niya sa dalaga na samahan siya sa susunod na araw ng pahinga nito, na nagparamdam sa kanya na parang nanalo lang siya sa loto. Dahil doon, nagkunwaring parang bayani, nangako siyang hindi na mabibigo sa susunod at hiniling sa dalaga na tamasahin ang piraso ng makulay nitong launcher habang sabik niyang hinihintay ang kanilang pangalawang paglalakbay. Humagalpak ng tawa si Cecilia sa kalokohan ng lalaki. Ngunit nang magsimula siyang umubo, agad na nagpakita si Sofia, sinakal siya, at hiniling na huwag itong magsalita ng malakas para hindi mapinsala ang kalusugan ng dalaga. Sa katunayan, itinapon ni Sofia ang binata palabas ng bahay na parang isang supot ng basura, at si Happiness mismo ang nagsara ng pinto sa mukha ng kapitan, itinuturo kung gaano siya kawalang kaya ngayon. Matapos mapalayas, natagpuan ni Yuki si Raven sa labas, at humingi ng payo ang eskrimador tungkol sa isang taong minahal niya ng husto. Ayon sa kanya, sa halip na tumawa, sinabi ng taong ito na naiinggit siya sa magandang boses ni Raven, ngunit wala siyang lakas ng loob na dalhin ang relasyon sa susunod na yugto. Nang mapagtanto ni Yuki na ang lalaki ay kasing insecure ng ipinahihiwatag ng kanyang boses na parang teenager, inalog siya ni Yuki at sinigawan na bukod sa pagiging gwapo at matangkad, isa siya sa mga bayaning nagligtas sa mundo. Kaya ngayong nakatanggap na siya ng papuri tungkol sa kanyang boses, mayroon na siyang lahat ng kailangan niya para kumilos. Dahil sa mga salita ng kanyang kaibigan, nakumbinsi si Raven na habulin ang taong mahal niya. At doon napansin ni Yuki na papasok na siya sa bahay ni Cecilia, na maaaring mga hulugan lamang ng isang nakakainis na bagay. Nang mapagtanto niyang maaaring hindi sinasadyang nahikayat niya ang pagdating, nagsimulang magpanik si Yuki. At kahit na may bahagi ng kanyang isipan na sinusubukan siyang kumbensihin na hindi kailanman papansinin ni Cecilia ang lalaking iyon, imposibleng hindi isipin na bukod sa pagiging gwapo, ang lalaki ay bahagi ng salo-salo ng bayani, kung saan ang dalawa ay maaaring maging malapit sa isang partikular na eksena kung saan mahuli ni Raven ang priestess na babae upang maiwasan itong mahulog, at nangakong paprotektahan ito higit sa lahat. Gayunpaman, nang mapansin niya ito, nakita ni Yuki si Raven na naglalakad palayo sa kanya na lubos na nalungkot at nagpapahayag na sumusuko na siya. Agad na bumalik si Yuki sa pintuan ni Cecilia at nagbigay ng kaunting dahilan kay Sofia, na sinasabing nag-aalala ito sa kalagayan ng dalaga, ngunit alam niyang ang katotohanang kakaalis lang niya sa mansyon ay nagpapahinala sa lahat. Nilinaw ng katulong na nagpapahinga ang kanyang amo at dapat bumalik ang lalaki sa ibang araw. Kaya, naglakas loob si Yuki na tanungin kung naroon ba si Raven. Ipinaliwanag ni Sofia na dumating ang eskrimador at hiniling na tawagin si Happiness, na nagpaisip kay Yuki na hindi ito eksakto ng kanyang iniisip. Gayunpaman, kailangan niya ng kumpirmasyon. Kaya, pinuntahan niya ang kanyang dating nasasakupan upang direktang tanungin ito kung umamin na ba ang lalaking may pulang buhok sa harpy. Si Happiness ay tumutugon lamang sa salitang imposible, na nagpapalito sa lahat. At kahit gaano pa subukang lutasin ng demonyo ang tunay na kahulugan nito, hindi lamang inuulit ng babae ang parehong salita, kundi tumatakas din ng walang dahilan. Dahil hindi pa rin nasisiyahan sa mga hindi inaasahang pangyayari, naglakas loob si Yuki na ipatawag ang kanyang mga kasamahan sa koponan para lamang matanong niya sila tungkol sa bagay na ito. Matapos marinig ang halos lahat ng nangyari, naalala ni Shakina si Raven ang eskrimador na paulit-ulit na pinapahirapan ng kanyang kapitan. Ipinaliwanag ni Duque na kahit sabihin ng mga tao kay Happiness na gusto nila siya, hindi iyon dapat magdulot ng positibong damdamin dahil ang mga harpy ay madalas na hinuhuli upang gawing alipin dahil sa kanilang kagandahan, or hinuhuli upang matanggal ang kanilang mga balahibo. Dahil doon, ang lahing ito ay may tendensyang maging maingat sa sino mang lumalapit sa kanila. Sa katunayan, si Happiness ay naging bahagi ng hukbo ng Demon King dahil iniligtas siya ni Duque habang hinahabol siya ng mga tao. Gayunpaman, hindi iniisip ni Shaki na kinamumuhian ng harpy ang mga tao dahil may mababait na tao sa kanila, at naging katulong pa nga siya sa mansyon ni Cecilia dahil gusto niya ang mga taong nakatira doon. Sa huli, sumang-ayon si Yuki kay Shaki at itinuro na hindi rin masamang tao si Raven. Kalaunan, nang pumunta siya sa guild, napansin ng demonyo na hindi nagtatrabaho si Clayman. Tinanong ng receptionist kung siya ba ang lalaking laging nakikipag-usap sa Vice Guild Master, ngunit nang makitang walang ideya ang lalaki kung sino ang tinutukoy niya,
ipinaliwanag ng empleyado na ang tinutukoy niya ay si Clayman, at si Clayman ang Vice Guildmaster ng Adventurers Guild. Gumawa si Yuki ng ganoong mukha ng kawalan ng paniniwala. Ayaw tanggapin na ang tamad na reklamador ang pangalawang pinakamahalagang tao sa establishmento, at lubos na naunawaan ng babae ang nararamdaman niya. Gustong malaman ng demonyo kung nasaan si Clayman, at bamulong dahil ito ay isang bagay na may kinalaman sa dignidad ng guild, sinabi ng babae na ang Vice Guildmaster ay na-hospital. Walang pag-aalinlangan, binisita ni Yuki ang lalaki at binati ito sa pamamagitan ng pagtawag dito ng Vice Master. Nang tanungin kung bakit siya na-hospital, ipinaliwanag ni Clayman na nagalit niya ang kanyang asawa. Ipinapalagay ni Yuki na ito ang klasikong halimbawa ng isang nakakalason na relasyon kung saan ginagampanan ng babae ang papel ng aggressor, at ipinaliwanag ni Clayman na kamakailan lamang ay anibersaryo ng kanilang kasal. Pumipili siya ng regalo ngunit hindi siya sigurado kung ano ang talagang maganda kaya wala siyang nabili, hindi lang umuwing walang dala kundi nahuli rin siya sa kanilang nakatakdang hapunan. Dahil doon, inakala ng kanyang asawa na nakalimutan niya ang kanilang anibersaryo kaya't pinahirapan siya ng husto, na nagpapatunay sa hinala ng demonyo at nagpaunawa sa kanya kung bakit palihim na ibinahagi ng receptionist ang kwento. Nagkomento si Yuki na tila malakas ang asawa ni Clayman, at ipinaliwanag niya na dating isang S-rank adventurer ito, tulad niya noon. Sa totoo lang, ang dalawa ay bumuo ng isang duo noon at kilala bilang ang walang talo at walang pakialam na mag-asawa, isang palayaw na sa totoo lang ay hindi maganda para kay Yuki. Alinman dito, inalok ng demonyo na pagalingin ang lalaki gamit ang kanyang mahika, ngunit tumanggi si Clayman, sinabing ito ay isang pagkakataon para sa kanyang asawa na alagaan siya ng mabuti. Pagkatapos, laking gulat ng demonyo nang ang biglang sumulpat at tinawag si Clayman na darling ay walang iba kundi si Sofia, ang katulong ni Cecilia na matigas na parang mga kuko. Tinanggap ni Clayman ang kanyang nobya ng buong puso at pagmamahal ngunit agad siyang tinamaan ng sakong sa bungo dahil lagi niya itong tinatawag na Sofia, at ngayon ay nakaisip na siya ng ganitong bagay tungkol sa pagiging nobya. Mabuti na lang at nakita niya ang ilalim ng palda ng kanyang asawa, na naging sulit para sa kanya. Sa labas ng silid kung saan na-hospital si Clayman, nagpasalamat si Sofia kay Yuki sa pagbisita sa kanyang asawa, at nang tanungin tungkol kay Cecilia, ipinaliwanag ng katulong na bumaba na ang lagnat at maayos na ang kanyang pakiramdam. Gustong malaman ni Yuki kung maaari niyang bisitahin ang kanyang minamahal ngayon, ngunit nalaman niyang lalabas ito buong araw para sa negosyo. Nang makita na ang priestess mula sa grupo ng mga bayani ay mas abala pa kaysa sa inaakala niya, tinanong ni Yuki ang kanyang katulong kung talagang mahalaga sa mga babae ang buong Reg Along iyon. Sa galit, tinanong ng babae kung may sinabi ba ang kanyang asawa tungkol dito, at takot, naalala ng demonyo ang oras na binigyan niya si Cecilia ng kwintas at kung gaano niya ito kamahal. Kaya tiniyak sa kanya ni Sofia na magiging masaya ang babae kung makakatanggap siya ng isang bagay na ibinigay mula sa puso. Dahil sa tuwa, lumabas si Yuki sa kalye at naiisip lamang kung ano ang magiging pakiramdam kung kasal din siya kay Cecilia. Ang babae ay nakasuot ng apron at sinasabi sa kanyang asawa na handa na ang hapunan or ang kanyang pag-uwi pagkatapos ng trabaho na humihingi ng tawad sa pagiging huli. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Yuki kung bakit niya naisip na ang mga eksenang ito ay palaging nangyayari sa kanyang orihinal na mundo. Sumunod, pumunta siya sa dormitoryo ng mga kabalyero at natagpuan si Raven na nakahiga sa kanyang silid na parang nasa bingit ng kasawian dahil sa kanyang kamakailang nakapanlulumong pagkabigo sa harap ng babaeng mahal niya. Dahil hindi tumugon ang swordsman kahit ano paman, sinabi na lang ni Yuki ang pangalang Happiness, na nagpabalik sa lalaki sa realidad. Ipinaliwanag na kilala niya ang Harpy, hiniling ng demonyo sa kanyang kaibigan na ikwento kung paano siya nagsimulang magustuhan ni Raven. Naalala ni Raven na noong araw na iyon ay nag-iisa siyang nagpapatrolya, nang makita niya si Happiness na ginugulo ng tatlong mukhang walang galang na lalaki na sumugod sa kawawang babae sa isang eskinita. Nang mapansin na pinapanood sila ni Raven, inatake siya ng isa sa mga lalaki, ngunit pinatid ni Raven ang kanyang mga binti mula sa ilalim niya sa isang nakakahiyang paraan, na nagpabagsak sa kanyang baba sa lupa. Sa sandaling iyon, napagtanto ng isa pang lalaki na nakatayo sila sa harap ni Raven, ang commander ng mga kabalyero at isang miyembro ng grupo ng bayani, kaya tumakbo ang tatlo. Nang hindi umaasa ng anumang kapalit sa pagliligtas sa kanya,
Tumalikod na lang ang swordsman para umalis, ngunit hinayla ni Happiness ang kanyang kapa at nagpasalamat ng hindi sinasadya. Sumagot si Raven na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ipinapakita ang kanyang halos parang bata na boses, na pumuno sa kanya ng kahihiyan. Gayunpaman, sa halip na tumugon sa paraang naisip niya, sinabi sa kanya ng babae na maganda ang kanyang boses at mas lumalim pa sinabi niya na naiinggit siya sa kanyang boses. Pagkatapos sabihin iyon, nagmadali siyang umalis. Naalala ang sandaling iyon, naisip ni Raven na pamilyar ang kanyang uniforme, at idinagdag ni Yuki na ito ang dahilan kung bakit pumunta ang commander sa mansyon ni Cecilia. Hindi maintindihan ni Raven kung paano nakilala ni Yuki si Cecilia, kaya ang demonyo ang nagkukwento, or kahit man lang bahagi nito. Hanga ang tao sa kanyang kaibigan dahil iniwan niya ang kanyang bayan upang hanapin ang babaeng mahal niya at sa pagsusumikap bilang isang adventurer upang maging isang taong karapat-dapat sa kanya. Siya nga pala, ang swordsman ay parang duwag dahil hindi niya ginawa ang anumang bagay na malapit doon, ngunit sinabihan siya ng kanyang kaibigan na huwag malungkot, lalo na dahil si Happiness ay may isang tiyak na trauma na kinasasangkutan ng mga tao, na nagpapaiba sa pakikitungo sa kanya. Sa puntong iyon, naniniwala si Raven na ang kanyang mapusok na pag-amin ay maaaring medyo natakot ang babae, ngunit hindi sigurado si Yuki. Ang alam lang niya ay hindi dapat sumuko ang kaibigan niya sa mahal niya. Dahil gusto niya itong pasayahin, niyaya niya si Raven na mamasyal. Maya-maya, nakarating ang dalawa sa isang gift shop kung saan maraming magkasintahan ang nagsasaya habang pumipili ng mga regalo para sa isa't isa. Inisip ni Raven kung mukhang wala sa lugar ang dalawa, pero nangako si Yuki na magiging maayos ang lahat. Dumiretso siya sa kwintas na balak niyang ibigay kay Cecilia at natuwa nang makitang hindi pa ito naibebenta. Matapos makuha ang aksesorya, napansin ng demonyo ang kaibigan niyang nahihirapang pumili ng magandang regalo para sa kanyang minamahal, pero magkasama silang nagkasundo kung ano ang ibibigay. Tinanong ni Raven kung hindi ba nakakatakot para sa Harpy na makatanggap ng regalo mula sa isang lalaking halos hindi niya kilala, kaya si Yuki, na umakto na parang isang bihasang mang-aakit, ay tinukso siya dahil sa hindi niya alam at ipinaliwanag na gustong-gusto ng mga babae ang pagtanggap ng mga taos-pusong regalo. Bukod pa rito, ayon sa demonyo, ang disenyo ng aksesorya na iyon ay perpektong babagay kay Happiness. Kaya, binili ni Raven ang item, at nakipag-usap sa pamamagitan ng sulat para hindi niya kailangang gamitin ang kanyang boses. Bago pa man sila makaalis ng tindahan, nakasalubong sila ni Mikana at ipinahiwatig na ang dalawa ay magkasintahang bumibili ng mga regalo para sa isa't isa. Dahil sa pang-aasar na ito, na si Yuki kaya't nasabi niya na bumibili sila ng mga regalo para sa mga babaeng mahal nila. Nang marinig ito, alam na ng salamangkero na matagal nang interesado ang binata sa priestess ng grupo nito, ngunit nagulat siya nang malaman na kahit si Raven ay umiibig dahil walang sinabi ang commander. Napagtanto niyang kasalanan niya pala ito. Natawa siya sa boses nito noong una silang nagkita. Nagulat si Yuki na tila tunay na nagsisisi ang hindi matiis na babaeng ito sa kanyang ginawa. Dahil malapit nang mangistorbo ang mga tao sa tindahan sa mga miyembro ng grupo ng mga bayani, tinawag ni Mika na ang dalawang binata sa ibang lugar para mas maipaliwanag nila ang kwento. Gayunpaman, pagdating nila sa isang restaurant, ang plano ng mga lalaki ay umorder ng isang tambak ng pagkain para manatili silang abala sa pagkain at maiwasang magsabi ng kahit ano sa babae. Gamit ang kanyang kontra-estratehiya, ipinahiwatig ni Mika na marami siyang alam tungkol kay Cecilia, kaya pumayag si Yuki at itinoon ang pansin sa salamangkero, na gustong malaman kung gaano na siya kamahal ng priestess. Kahit na nag-aatubili, ipinaliwanag niya na hindi naman talaga sila magkasintahan. Mula sa iba't ibang direksyon, dumarating ang mga alok ng kasal sa kanya. Naalala ni Mika na ang alok ni Yoga at kung paano niya laging iniistorbo ang dalagang iyon, sinasadyang pumasok sa silid ng mga babae habang nagpapalit sila ng damit or nagkukunwaring ginulo niya ang schedule ng paliligo para subukang abutan si Cecilia. Parang hindi pa sapat iyon, ipinahayag ni Mika na kung gaano siya naiirita nang sa pagtatapos ng ilang misyon, nagpa siya si Yoga na manatili ng isang araw pa sa kahit saang nayon sila naruroon para lamang mabigyan ng higit na atensyon ang mga babaeng sumasamba sa kanya. Pagkatapos ay gusto niyang malaman ang higit patungkol sa paghanga ni Raven, ngunit humarang si Yuki upang protektahan ang wagas na pag-ibig ng kanyang kaibigan.
Nakakainis ito sa salamangkero dahil nagmumukha siyang kontrabida sa kwento gayong ang intensyon niya ay tumulong kahit papaano. Bukod pa riyan, sabi niya ay magandang pag-usapan ang mga bagay na ito paminsan-minsan. Gamit muli ang pagsusulat, tinanong ni Raven kung gusto rin ba niya ng payo tungkol sa pag-ibig, at nang magkunwari siyang hindi, tiniyak nito sa kanya na mapagkakatiwalaan si Yuki. Kaya, sumuko si Mikana at isiniwalat na kinamumuhian siya ni Yoga dahil sa kung ilang beses silang pinalayas sa kastilyo ng Demon King. Tungkol doon, ipinaliwanag niya na ang tunay na kalaban ay hindi ang Demon King. Ito ay ang demonyong nagbabantay sa gitna ng kastilyo, na napakalakas kaya tila imposibleng talunin siya. Sa tuwing napahiya ang grupo ng bayani, dinadala sila sa pinakamalapit na nayon, at sa ilang kadahilanan ay tuluyang gumaling ang mga sugat ng miyembro, na lalong nagpalawlas sa kahihiyan. Sa kabilang banda, sinabi ni Mikana na nagsinungaling ang kanilang koponan tungkol sa mga pagkatalo. Sa halip na sabihin sa mga taga-nayon ang totoo, inaangkin nilang umaatras sila at babalik sa kastilyo mamaya, kapwa upang protektahan ang reputasyon ng grupo bilang pinakamalaking pag-asa ng mga tao at upang mapanatili ang karangalan ni Yoga bilang dakilang bayani. Ang mga tao sa nayon ay palaging tumutulong sa mga probisyon para sa mga ekspedisyon, ngunit pagkatapos ng isang buwan ng sunod-sunod na pagkatalo, halos nauubos na ang mga supply ng nayon at ang pasensya ng mga taga-nayon ay umabot na sa hangganan, na nagsimulang magdulot ng mga hinala. Doon, sa pagkagulat ng grupo ng mga bayani, iminungkahi ng demonyong iyon ang isang hindi inaasahang palitan upang makapasok sila sa silid ng trono ng Demon King. Kailangan nilang iwanan ang priestess ng kanilang grupo. Si Mika na ang nakakumbinsi sa lahat na iwanan si Cecilia, at ngayon ay naniniwala siya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinatawad ni Yoga. Dahil kahit na parang walang nangyari, nararamdaman ng mangkukulam na nagsimulang mag-iba ang pakikitungo sa kanya ng bayani. Naniniwala pa nga si Mika na kahit si Yuki ay hindi dapat magpatawad sa kanya, dahil alam niyang siya ang muntik ng mapaslang ng babaeng mahal niya. Biglang nagulat ang lahat sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang boses. Hiniling ni Raven kay Yuki na huwag sisihin si Mikana dahil ang swordsman mismo ang may kasalanan sa pagbibigay ng kanyang opinyon noong panahong iyon. Dahil dito, sinabi niya sa babae na humihingi siya ng paumanhin. Sa kanyang bahagi, walang lakas ng loob si Yuki na husgahan ang mangkukulam, lalo na't siya ang dahilan ng buong kaguluhang ito. Hindi alam ni Mika na mismo kung paano sasabihin kay Cecilia ang kanyang nararamdaman dahil siya ang nagsakripisyo para ipagtanggol ang karangalan ni Yoga, isang bagay na masyadong seryoso para basta-basta lapitan at humingi ng tawad ng kahit sino. Dahil doon, pinayuhan ni Yuki si Mika na nabuksan ang kanyang puso kay Cecilia upang hindi na magpatuloy ang matinding tensyon sa pagitan nila. At sa huli, pinaniwalaan ng dalaga na ito talaga ang pinakamahusay na paraan para mapabuti ang mga bagay-bagay. Habang nagpapalam ang salamangkero pagkatapos ng kanilang pagkikita, si Raven, na napalakas ang loob ng lahat ng nangyari, ay nagpa siya na haharapin niya muli si Happiness. Nang hindi nag-aksaya ng oras, tumungo ang dalawa sa mansyon ni Cecilia at nagkataong nakasalubong si Duke sa pasukan. Ang dulahan, na kasamahan ni Shiki ay nag-aalburuto dahil gusto niyang makita si Cecilia, ay agad na sumimangot ng mapagtanto niyang nakatayo siya sa harap ni Raven, ang lalaking umamin kay Happiness at may lakas pa ring loob na bumalik kahit na tinanggihan. Para maiwasan ang away, ipinaliwanag ni Yuki sa commander na matagal nang pinoprotektahan ni Duke ang Harpy, at patuloy na pinipilit ng kabalyerong walang ulo ang tao sa bawat sandali na menindagan sa bagay na ito, nilinaw na hindi niya hahayaang may sinumang may masamang intensyon na lumapit sa kanyang kaibigan. Nang marinig iyon, inipon ni Raven ang lahat ng kanyang lakas at, gamit ang kanyang boses, inamin na hindi niya gaanong kilala si Happiness at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya, kahit na gusto niya ang babaeng iyon. Iniisip na ito na ang sandaling sasabihin ng lalaki na paprotektahan niya ang Harpy gamit ang kanyang buhay. Sumuko na si Duke sa pagsasalita ng kahit ano at sinabihan siyang sabihin na lang ang anumang maisip niya. Matapos literal na itulak si Raven tungo kay Happiness, tinanong si Duke tungkol sa kanyang agresibong pag-uugali, ngunit ipinaliwanag niya kay Yuki na sinusubukan lamang niya ang lalaki dahil kailangan din ni Happiness ng isang taong kayang mag-isip para sa kanyang sarili.
Sa anumang kaso, muling nakatayo sina Raven at Happiness sa harap ng isa't isa, at sapat ang lakas ng loob ni Raven na humingi ng tawad sa nangyari noong isang araw at magsimulang muli sa tamang landas sa pagkakataong ito. Para magawa ito, iniabot niya ang regalo sa mga kamay ng dalaga at hiniling na maging magkaibigan sila, at tinanggap ni Happiness ang aksesorya at ipinakita ang kanyang sarili na bukas sa kanya. Maya-maya, sinubukan ni Shiki na pasayahin si Yuki sa pamamagitan ng pagmumungkahi na dumaan sila sa mansyon ni Celia, ngunit labis na nalungkot ang lalaki dahil wala roon si Cecilia. Sa katunayan, hindi pa niya nakikita ang kanyang minamahal sa loob ng isang linggo simula noon, batay sa kanyang narinig, lahat ng nasa grupo ng mga bayani ay abala. Si Cecilia ay naglalakbay sa ilang lungsod at nayon upang gamutin ang mga sugatan. Si Raven ay naging pinuno ng mga kabalyero at si Mikana ay isang salamangkero ng maharlikang korte, at si Yoga ay abala sa diplomasya at pangangaso ng mga halimaw na may mataas na antas. Sa madaling salita, lahat sila ay nakakalat at hindi makapag-usap, na itinuturing ni Yuki na kanyang kasalanan. Dahil sawa na sa pagtatampo ng lalaki, umupo si Shiki ng patihaya bilang isang uri ng protesta. Sa sandaling iyon, pumasok si Happiness sa silid upang sabihin na si Cecilia ay nasa mansyon sa hapong iyon, na ikinatuwa ng lalaking umiibig na sa wakas ay magkaroon ng pagkakataong ibigay sa kanya ang kwintas. Mas masaya kaysa dati, lumalabas si Yuki sa umaga upang maglakad-lakad sa lungsod hanggang sa hapon, habang si Shiki ay masayang nauuna sa mansyon. Bigla, nakita ng lalaki ang isang matandang babae na may hawak na bowl ang kristal na nagsasabing ang kanyang kapalaran para sa araw na ito ang pinakamasamang posibleng mangyari, ngunit malinaw na hindi naniniwala si Yuki sa ganoong bagay. Total, makikita niya ang babaeng mahal niya ngayon, kaya ito ang magiging pinakamagandang araw sa lahat. Upang simulan ang umaga ng may magandang mensahe, dumaan siya sa isang tindahan ng mga candy at nagulat sa isang malaki at maskuladong lalaki na masayang nakasuot ng kulay rosas na apron. Tinanong ni Yuki kung nasaan ang karaniwang tindero, at sinabi ng lalaki na may appointment ang kanyang kapatid na babae, kaya kinailangan niyang mamahala sa tindahan ngayon. Natakot sa sigla ng lalaki, umorder si Yuki ng ilang pastry, na iniabot sa kanya sa pinakamaagresibong paraan hanggat maaari. Pag-alis ng tindahan, ang gusto lang niya ay bumalik agad ang kabilang tindero, lalo na nang makita niyang nadurog ang kanyang mga pastry dahil sa paraan ng pagbibigay sa kanya nito. Gayunpaman, kahit papaano ay buo ang lasa, na nakatulong upang mapanatili ang demonyo sa magandang mood. Ang kanyang pagkagambala ay humantong sa kanyang pagkasalubong sa isang malaki at hindi pala kaibigang lalaki na muntik na siyang pahirapan kahit na wala namang ginawang seryoso si Yuki. Matapos makatakas ng hindi nasaktan mula sa lalaki, nakakita ang ating bida ng isang tambak ng dumi sa gitna ng kalye at muntik na itong matapakan, na nagpaisip sa kanya na baka malas talaga siya ngayon. Ang mas malala pa, may isang bata na tumatakbo habang nakatitig sa kanyang tusok ng karne, at tuluyang nawala ng kontrol, nabangga niya si Yuki at bumagsak sa lupa kasama ang kanyang pagkain, na nagpaiyak sa bata. Para pakalmayan siya, kinailangan ni Yuki na bumili hindi lang isa kundi 2 tusok para tumigil ang batang tamad sa paggawa ng eksena. Sa wakas, umalis ang bata nang may ngiti sa kanyang mukha, at inakala ng demonyo na wala na ang kanyang malas, ngunit ang talagang nawala ay ang kanyang supot ng pera, na agad na ninakaw ng isang magnanakaw na dumaan sa harap niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, binilisan ni Yuki ang kanyang bilis para mahuli ang magnanakaw at sinipa ito sa likod, dahilan para mabangga niya ang mukha sa pader at mawalan ng malay. Tila maayos ang lahat nang makuha ng biktima ang kanyang supot ng pera hanggang sa magpakita si Yoga sa sandaling iyon. Nang makita ang eksena sa harap niya, inakala niyang si Yuki ang tunay na magnanakaw. Dahil hindi siya nakilala, ang bayani ay may lakas ng loob na tumugon ng may matinding karahasan laban sa sospek, at nanlaban sa pag-aresto. Matapos makatakas sa ilang tama ng espada, sinubukan ng demonyong tumakas matapos mawala ang kanyang pera, ngunit napapaligiran siya ng mga mandirigmang kasama ang bayani. Kaya, kinailangan niyang sumuko sa huli. Kaya, ang pagkabilanggo ang kinailangang pangyayari para aminin ng kawawang si Yuki na tama ang matandang babae tungkol sa kanyang araw. Sa kalagitnaan nito, dumating si Duque at nagtanong kung ang kapitan ay napunta sa isang buhay ng krimen dahil sa kakulangan ng atensyon mula kay Cecilia. Natuwa nang makita ang isang pamilyar na mukha sa miserableng lugar na ito,
tumakbo ang bilanggo papunta sa delahan, na nagsabing iniimbestigahan ni Raven ang sitwasyon at malapit na silang makakuha ng sagot. Hindi maintindihan ni Yuki kung bakit hindi tinawag ni Duke si Raven na commander simula nang sumali siya sa Order of Knights. Ngunit sinabi ni Duke na si Yuki lamang ang kanyang nakatataas, at dahil tinatawag niya itong commander sa publiko, walang problema. Samantala, isang elf na nagngangalang Irene ang humiling sa kanyang kasama na bumalik sa pagsasanay dahil nagalit ang vice-commander na umalis ito nang walang pahintulot. Bago ang lahat, hiningi ni Duke ang mga susi ng selda, iniisip na malamang ay naimbestigahan na ng commander ang tunay na magnanakaw at dapat ay matagal nang nalutas ang hindi patas na akusasyon laban kay Yuki. Kinumpirma ni Irene na idineklarang inosente si Yuki at ibinigay ang susi, at ipinaalam din sa kanya na nais humingi ng tawad ng bayani sa tunay na biktima ng krimen. Sumunod, sa wakas ay ginantimpalaan ang kawawang lalaki pagkatapos ng isang araw na puno ng problema. Dinala siya sa isang restaurant, at binigyan ng isang tunay na piging na magagamit niya. Siya nga pala, ipinapakita ang kanyang karaniwang palabiro at bahagyang mapanghimasok na ugali. Inamin ni Yoga na ang responsable sa pagpapaisip sa kanyang mga ginawa ay si Raven, na malupit na pinagalitan ang bayani gamit lamang ang mga salitang nakasulat sa isang papel. Siya nga pala, sa wakas ay napagtanto ni Yoga na ang taong inaresto niya ay si Yuki, ang lalaking kasama ni Cecilia noong araw na iyon. Tinanong niya kung ano ang kanilang relasyon, at sinabi ni Yuki na magkaibigan lang sila. Sinamantala ng bayani ang sitwasyon, tinanong ang demonyo kung paano maging kaibigan si Cecilia, isang bagay na talagang gusto niya ngunit hindi niya nagawa. Sandaling nag-isip, si Yuki ay nagpakita ng inis na mukha. Total, ang lalaking ito ang kanyang pinakamalaking karibal sa pag-ibig, at hindi niya basta-basta ibibigay ang sekreto sa isang taong gagamit nito para mas mapalapit pa sa babaeng iyon. Dahil dito, sinabi ni Yuki na hindi pa niya matagal na kilala si Cecilia at dapat magtanong si Yoga sa isang taong matagal na niyang kaibigan. Gamit ang papel at lapis, isinulat ni Raven ang pangalan ni Mikana. Ngunit sinabi ni Yoga na hindi iyon gag-ana dahil ayaw ng salamangkero kay Cecilia. Ang pahayag na iyon ay nagpainit sa dalawa pang lalaki sa mesa dahil maraming sinasabi ito at akmang-akma ito sa lahat ng sinabi sa kanila ni Mikana. Ayon kay Yoga, sa isang labanan, sinubukan ni Mikana na iwanan si Cecilia. Kahit na naging maayos ang lahat sa huli, nangyari lamang iyon dahil nagawa ng priestess na iligtas ang kanyang sarili. Sa anumang kaso, nakikita ng bayani ang ugali ng salamangkero bilang labis na malupit, at ang hinanakit na nararamdaman niya sa kanyang kasamahan ay nakasulat sa buong mukha niya. Dahil sa inis sa ikinilos ng pinuno, sinabi ni Yuki na hindi kasalanan ni Mikana na naiwan si Cecilia. Sumagot si Yoga na wala roon si Yuki para malaman ito, kaya nang mapagtanto niyang hindi siya makapagsalita ng marami, sinabi ni Yuki na narinig niya ito mismo kay Mikana. Mula sa kanyang nalaman, hindi ito ang nag-iwan kay Cecilia. Isa itong makapangyarihang demonyo na hindi nila kayang talunin habang buhay, kahit na matapos itong harapin araw-araw. Ikinakatwiran ni Yoga na tinanggap ni Mikana ang alok, na isang malinaw na patunay na kinamumuhian niya si Cecilia. Ngunit itinuro ni Yuki na ang salamangkero ay umiiyak dahil sa pagkakasala kay Cecilia. Iginiit ni Yoga na kasalanan iyon ni Mikana dahil pumayag siya rito. Kaya, nagalit ang demonyo at sinabihan ang duwag na alalahanin ang tunay na nangyari. Si Cecilia mismo ang nag-utos sa kanyang mga kasama na iwanan siya, at ang huling desisyon ay ginawa ng pinunong si Yoga. Kahit alam niyang tama ang lalaki, nag-alburuto si Yoga at tumangging tanggapin ang katotohanan, nauutal na sinasabing si Mikana pa rin ang may malaking kasalanan. Nang makitang nagwawala na ang kanyang kasamahan, hinawakan ni Raven ang balikat ni Yoga at binigyan siya ng tingin na nagsasabing, tama na yan, aminin mo na lang. Pagkatapos, nang maalala na ang lalaki ang bayani, sinabihan siya ni Yuki na kumilos na parang isa at panagutan ang mga bagay na ginagawa niya sa halip na sisihin ang sarili niyang mga kasamahan sa koponan. Total, kung hindi niya magagawa ang pinakamababa, kawawa naman si Yoga. Nang marinig iyon, maniwala ka man or hindi, nagsimulang umiyak si Yoga na parang isang bata sa gitna ng restaurant, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng iba pang mga customer na direktang lumingon sa kanilang mesa, na parang sinusubukan niyang pakalmeyan ang isang bata. Inamin ni Yuki na sumobra na siya, at kumalma ang iyakin na lalaki at humingi ng tawad sa pagkawala ng kanyang kahinahunan.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila ni Mikana ay magkaibigan mula pagkabata at siya ay palaging isang masipag at dedikadong babae, palaging sinisermonan si Yoga tuwing may mali siyang nagawa. Siyempre, lagi niyang iniisip ang kanyang kapakanan dahil lagi silang magkasama. At kung may isang bagay na maaasahan ni Yoga, ito ay ang suporta ng kanyang matalik na kaibigan na nanatili sa kanyang tabi kahit na siya ay naging isang bayani, isang napakahirap na panahon sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng pagkilala sa lahat ng ginawa ni Mikana para sa kanya, mayroon pa rin siyang lakas ng loob na sisihin ito sa nangyari kay Cecilia, kahit na sa huli ang huling desisyon ay sa kanya talaga. Naguguluhan, tinanong ni Yoga kung ano ang dapat niyang gawin para makipagkasundo sa salamangkero, at sinabi ni Yuki na dapat siyang tumanggap ng isa pang lektura tulad noong unang panahon dahil baka sa pagkakataong ito ay lunukan niya ang kanyang pride at may matutunan mula rito. Kumbinsido na ito ang tamang gawin, nasa sabik si Yoga na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan ngayon din, ngunit hindi mag-isa, syempre. Kaya, kinaladkad niya ang dalawang kasama sa hapagkainan kasama niya. Parang hindi pa sapat iyon, dumating ang dakilang bayani sa bahay ni Mikana, magkahawak kamay silang dalawa na parang isang bata. Dahil sa pasensya, hinayla ni Yuki ang kanyang kamay, at hiniling ni Yoga sa dalawang kaibigan na maghintay sa labas dahil mula ngayon ay aayusin niya ito ng mag-isa. Nang pumasok ang lalaki sa bahay, ngumiti si Yuki, iniisip na sulit na mawalan ng oras mula sa kanyang pagbisita kay Cecilia kung makakalapit muli si Yoga kay Mikana. Gayunpaman, ang narinig nila mula sa loob ng bahay ay isang nakakabinging sigaw mula sa salamangkero, na sinalakay ang kanyang silid ng bayani habang nagpapalit siya ng damit. Kumilos na parang walang nangyari, hinawakan ng lalaki ang mga balikat ng kanyang kaibigan at, kahit na nakaandis lamang ito, inamin niyang mali ang pagsisi niya sa kanya sa kaso ni Cecilia. At dahil doon, hiniling niyang pagsabihan agad siya dahil sa pananakit sa damdamin nito. Sa sitwasyon, pagpasok niya sa kanyang kwarto ng ganoon habang halos walang suot ito, humihingi ng pagsaway, tinanong ni Mikana kung may hinihingi ba itong hindi niya alam kung paano sasabihin. Ginawa ni Yoga ang lahat para patunayang hindi, ngunit huli na ang lahat dahil hinawakan na ni Mikana ang kanyang malaking tungkod na kahoy para parusahan ang pinuno ng koponan sa paraang gusto niya. Nang marinig mula sa labas na natapos ang lahat sa pinakamagandang paraan, tumakbo si Yuki papunta sa mansyon ni Cecilia upang salubungin ang babae ng kanyang buhay. Habang nasa daan, muling hiniling ng babaeng manghuhula ang atensyon ng lalaki, ngunit muli niyang tinanggihan ang serbisyo nito upang makapagmadali siyang puntahan si Cecilia. Dahil wala na ito, sinabi ng matandang babae na nagbago ang swerte ng lalaki at malamang may ginawa siyang napakahalagang bagay para mangyari iyon. Sa malayo pa, hinarang si Yuki sa kalye ng babae mula sa tindahan ng mga candy na maagang umalis sa trabaho upang humingi ng tawad sa pagbibigay sa kanya ng kanyang kapatid ng mga durog na pastry kanina. At bilang kabayaran, binigyan niya ito ng bago. Pagkatapos noon, isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang pumaligid kay Yuki, na nagtataka na kung anong uri ng gulo ang nangyari ngayon. Gayunpaman, sa halip na anumang masama, humingi ng tawad ang mayordomo ng bata sa pagkawala ng paningin sa young master, at bilang gantimpala sa pag-aalaga sa kanya ni Yuki, inabutan ng lalaki ang lalaki ng isang sobra. Pagdating niya sa mansyon, pinagalitan si Yuki ni Happiness, na hindi kasing saya nang ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, dahil nahuli ang bisita. Sa kabilang banda, si Cecilia ay nakasisilaw gaya ng dati at nasa magandang kalooban dahil matagal na silang hindi nagkita. Upang mapabuti ang kapaligiran, ibinigay ni Yuki ang mga red along na tanggap niya sa kanyang minamahal. Sa kasong ito, mga pastry at tuhog, isang kakaibang kombinasyon, ayon kay Cecilia, na ginagamit ang pagkain bilang dahilan upang maghanda ng tsaa. Tinanong ni Yuki kung hindi ba iyon ang trabaho ng katulong, ngunit buong pagmamalaking sinabi ng dalaga na natuto siya kay Sofia, kasama na kung paano magluto, na lalong nagpaibig sa binata. Habang patuloy silang nag-uusap, ikinwento niya sa kanya ang lahat ng balita, tulad ng katotohanan na sina Happiness at Raven ay magkaibigan na ngayon at nagkaayos na sina Yoga at Mikana. Gayunpaman, pagkasabi nito, biglang pumasok si Yoga sa silid ni Cecilia. At matapos aminin na napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, hiniling niya rito na pag-alitan siya. Sa halip, sinuntok siya sa mukha ni Mikana, na nasa likuran niya dahil lubos niyang naunawaan ang lahat. Sa totoo lang,
Naroon din si Raven, at ang dahilan kung bakit silang tatlo ay pumunta ay upang humingi ng tawad sa priestess ng grupo. Diretso sa punto, sinabi ni Mikana na iniwan niya ang kanyang kaibigan noong araw na iyon, ngunit pinigilan siya ng dalawa at sinisi, sinasabing sila ang mga walang silbi sa pag-iwan kay Cecilia kasama ang nakakatakot na demonyong iyon. Sinabi naman ni Cecilia na maayos ang lahat, lalo na't hindi lang siya ang nagbuwis ng buhay. Binanggit pa niya kung gaano kahirap para sa kanila na harapin ang Demon King nang walang manggagamot. Pagkatapos matalo ng grupo ng bayani ang Demon King, tumakbo pabalik si Mikana ng mabilis hanggat maaari, umaasang ligtas pa rin si Cecilia, at hindi iyon nakalimutan ng priestess. Sa pananaw ni Cecilia, iyon lamang ang paraan para makausad sila. Kaya, malinaw niyang sinabi na walang kasalanan si Mikana. Nang marinig iyon, naramdaman ng salamangkero na may napakalaking bigat na natanggal sa kanyang mga balikat. Sa huli, nagkasundo ang buong grupo at naging maayos muli ang lahat sa pagitan nila. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, nauwi si Cecilia kay Yuki na mag-isa sa kagubatan sa tabi ng kanyang bahay. Nalaman niya na ito ang nagmungkahi na kausapin siya ng iba. Kaya, nagpasalamat siya sa lahat ng nagawa nito, lalo na sa pagiging kaibigan ng pamilya at mga kasama nito, na lalong nagparamdam sa kanya na parang bahagi siya ng mundong ito at lalo na ng mundo nito. Dahil sa hiya, ibinigay ni Yuki ang kwintas na matagal na niyang gustong ibigay sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na ito mismo ang kwintas noong una nilang pagkikita. Ayon ko na nang tanggapin ng babae ang regalo, ito ang umiyak at nagpasalamat sa kanya, at natuwa si Cecilia. Naalala pa niya kung gaano kasaya ang buhay niya simula nang makilala niya si Yuki. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong kaswerte. Sa isang nayon, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay at sinunog ang lugar habang naghahanap ng mahahalagang gamit, at nagbanta pang ang gamitin ng mga babae at bata para sa mga kakilakilabot na layunin. Sa sandaling iyon, isang eskrimador ang nagpakita at pinaslang ang pinuno ng mga bandido sa isang atake kasama ang kanyang 2 tauhan na agad siyang inatake. Sa kabila ng umano'y kabayanihan, kumilos ang lalaki na parang sawang-sawa na sa lahat. Maya-maya, nakasakay si Shiki sa isang karwahe na parang nasa roller coaster habang si Yuki ay nakatingin sa kanya ng may halatang inis na ekspresyon. Tutal, ang lalaking ito ay pumasok sa isang paglalakbay na sana'y tumulong kay Cecilia. Ngunit ang malaking plano ng demonyo ay ang makasama ito ng mag-isa, at ngayon ay kailangan niyang bantayan ang isang bata. Bigla, tinakpan ni Cecilia ang kanyang bibig dahil naduduwal siya dahil sa sasakyan. Kaya, inalok siya ni Shaki ng isang lihim na pixie infusion. Sa sandaling inumin niya ang sangkap, gumaan na ang pakiramdam ng babae, at sinamantala ng bata ang pagkakataong biruin si Yuki, sinasabing kapaki-pakinabang siya, na nakakatawa. Sinabi ni Cecilia na nakahinga siya ng maluwag na sumama sa kanya ang 2 niyang kaibigan. Pagdating nila, pumunta ang tatlo sa isang nayon kung saan nabalitaan ni Cecilia na may pag-atake ng mga bandido. Isang matandang lalaki ang lumapit sa grupo, nagulat sa pagdating ni Cecilia, at ipinakilala ng babae ang 2 kaibigan na tumulong. Tungkol sa tulong, dinala ang tatlo sa simbahan ng komunidad kung saan inilalagay ang ilang nasugatang taga-nayon upang magpagamot. Kaya, irenolyo ni Yuki at Shaki ang kanilang mga manggas at ginawa ang kanilang makakaya upang pagalingin ang mga residente kasama si Cecilia. Nang makita ang kabaitan at empatiya ng babae, labis na napamahal si Yuki sa kanya. Lumapit pa nga sa kanya ang matandang lalaki noon upang ituro kung gaano siya kahanga-hanga, at lubos na sumang-ayon si Yuki. Siya nga pala, sinabi niya na maaaring mas malala pa ang pag-atake sa nayon, ngunit sa kabutihang palad ay walang nasawi. Ipinaliwanag ng taga-nayon na huminto ang bandido nang may dumating at sinimulan silang patumbahin isa-isa. Sa pag-iisip tungkol dito, napansin ni Yuki na pagod na si Cecilia sa pagpapagaling ng napakaraming tao, kaya hiniling niya rito na magpahinga. Ngunit nang tumanggi ang babae, palihim niyang inilagay ang banal na belo sa kanya, na nagpatulog sa kanya. Nakatitig ang mga tao sa kanilang paligid sa kakaibang eksena habang sinasalo siya ng demonyo sa ere upang hindi siya mahulog sa sahig, na nagpapaliwanag na kailangan ng manggagamot ng lugar para magpahinga sandali. Pagkalipas ng ilang oras, nang magising siya, sinubukan ni Cecilia na huwag siyang suntukin. Kahit humingi siya ng tawad sa ginawa niya,
Itinuro ng babae na hindi tama na balewalain ang kagustuhan ng ibang tao. Nagtaas ng boses si Yuki at tumutol na hindi niya maaaring pilitin ang sarili ng sobra dahil malamang ay hihimatayin na siya kung nagpatuloy siya sa pagpapagaling. Nahihiya, inamin ni Cecilia na tama siya at nangakong hindi na ito lalabis pa. At ipinaalam sa kanya ni Yuki na natapos na nila ang lahat ng pagpapagaling. Natural, ngumiti ng maliwanag ang babae sa pasasalamat, at hindi napigilan ng lalaki ang makaramdam ng panandaliang pagkalito sa kanyang kagandahan. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang matandang lalaki na madalas makipag-ugnayan sa tatlo. At pagkatapos tanungin kung kumusta ang babae, humingi siya ng tawad sa pagbanggit nito ngayon, ngunit kailangan niyang hilingin sa kanila na suriin ang isang batang babae na nagngangalang Til, na nakatira sa labas ng nayon. Sa kanyang kaso, hindi siya inatake ng mga bandido, ngunit mahina ang kanyang kalusugan mula pa noong ipinanganak siya at nakahiga sa kama, na siyang ikinabahala niya. Nang walang pag-aalinlangan, tinanong ni Cecilia kung saan matatagpuan si Til. Di nagtagal, kasama ang kanyang dalawang kaibigan, pumasok ang priestess sa silid ng babae at ipinaliwanag na pumunta sila sa kahilingan ng pinuno ng nayon na suriin siya. Nang sabihin iyon, nagsimulang umubo ng walang tigil si Til. Kaya, binigyan siya ni Shaki ng gamot na maiinom. Nanatiling tahimik ang batang babae ng ilang segundo habang hawak ang gamot. Kaya, sinabihan siya ni Yuki na mag-relax dahil kahit na ganoon ang hitsura ng batang iyon, mayroon siyang kaalaman. Gayunpaman, habang lumingon si Shaki upang makipagtalo sa demonyo, uminom si Til ng gamot at naramdamang gamaan ang kanyang katawan. Kaya, nagpasalamat siya sa kanila hindi lamang para sa tulong ng grupo, kundi pati na rin sa pagpapala ng Diyos na tagapag-alaga. Tinanong ni Yuki kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at ipinaliwanag niya na ito ay estatwa ng isang Diyos malapit sa nayon. Ayon kay Til, kahit noong araw na dumating ang mga bandido, habang pauwi siya pagkatapos maghatid ng handog, bigla siyang nakaramdam ng antok at nakatakas sa pag-atake. Bukod sa kasong iyon, naalala niya na noong siya ay 7 taong gulang pa lamang, napapaligiran siya ng mga lobo sa kagubatan at inakala niyang ito na ang katapusan niya, ngunit iniligtas siya ng Diyos na tagapag-alaga. Dahil sa masusing pagtingin sa mga detalye ng kwento, tulad ng antok at itim na sinag, pinaghihinalaan ni Yuki at Cecilia na maaaring ito ay isang kaso ng madilim na mahika. At ito ay labis na ikinainis ni Til, kaya't iginiit niyang personal na ipakita sa kanila ang estatwa ng Diyos. Pagkatapos, ang tatlo mula sa kaharian ng Clarence ay pumunta sa tinatawag na estatwa at walang duda na ito ay eskultura ng isang demonyo. Mas lalong naging depensibo si Til at hiniling na huwag nilang kutsain ang Diyos na tagapag-alaga. Ngunit nang malapit na niyang ay lakas ang kanyang boses, muli siyang naabutan ng pag-ubo at hindi makapagsalita. Nag-aalala, sinubukan ni Cecilia na tumulong, habang si Yuki ay nakaramdam ng kilabot mula sa estatwa at naisip na maaaring ito ay isang gargoyle na dating nasa kastilyo ng Demon King. Gayunpaman, bigla na lamang gumalaw ang estatwa at inatake ang bata gamit ang itim na sinag nito. Matapos umiwas, natitiyak na ngayon ni Yuki na ito ay isang gargoyle, habang si Shaki ay nagpakita sa likod ng kalaban at pagkatapos sipain ang ulo nito, ay inilagay ito sa isang nakatigil na braso. Dahil walang paraan upang gumalaw, hiniling ng gargoyle na agad siyang tapusin. Kaya, hinugot ni Shaki ang kanyang kutsilyo ng walang pag-aalinlangan, ngunit sinabihan siya ng kanyang kapitan na kumalma dahil kailangan muna niyang makausap ang bagay na ito. Kaya, nagkaroon ng pagkakataon ang gargoyle na ipaliwanag na umatake ito matapos marinig na alam nila kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Sa pagsasalita tungkol doon, tinanong ni Yuki kung bakit ang isang gargoyle ay naging Diyos ng isang nayon. At sinabi ng halimaw na ito ay orihinal na nilikha upang protektahan ang isang templo ngunit ninakaw ng mga magnanakaw noon na kalaunan ay sumalakay sa nayon. Sa makatuwid, ang nilalang ay naghatid ng banal na parusa sa mga kriminal na iyon. At ang gawaing iyon ay binigyang kahulugan bilang kaligtasan ng mga taga-nayon na nagsimulang makita ito bilang isang Diyos na tagapag-alaga. Bagamat sa kasalukuyan ay hanggang sa pagbisita lamang sa maliit na dambana. Sa katunayan, nililinas pa nga ng babae ang dambana tuwing makakaya niya, at ang kanyang presensya at pangangalaga ang nagtulak sa gargoyle na protektahan siyang muli nang dumating ang mga pinakabagong bandido upang salakayin ang nayon. Sa madaling salita,
hindi nito nilayo na saktan ang mga tao or kahit makialam sa kanila, ngunit ang mga pangyayari ang nagpabago sa sitwasyon. Matapos marinig ang kwentong ito, may binulong si Yuki sa tainga ni Shaki. Sa gabi, sa wakas ay magkasamang naglakad sina Yuki at Cecilia sa paligid ng nayon matapos hilingin ni Shaki na magpatuloy upang makatulog siya. Sa katotohanan, si Yuki ang nagsabi sa kanya na gawin iyon ng eksakto upang magkaroon siya ng sandali ng pag-iisa kasama ang babaeng nasa puso niya. Sa pag-uulit ng usapan mula kanina, naisip ni Yuki na ayos lang na iwanan ang gargoyle na iyon, at sumang-ayon pa nga si Cecilia, kahit na medyo nakakabahala para sa kanya na magkaroon ng halimaw sa nayon. Alinman sa dalawa, nagpasya silang itigil na ang usapin. At nang matapos ang pag-uusap, silang dalawa ay nahulog sa isang mahirap na katahimikan. Dahil sa kahihiyan, pareho nilang nararamdaman ang tumitinding tensyon. Nagsimulang magpanik si Yuki dahil wala na siyang ibang masabi, habang si Cecilia naman ay tila nasasanay na sa katahimikan at komportableng maglakad na lang. Ngunit bigla siyang nadapa sa isang ruta at muntik ng matamba, at handa ng saluhin ng Ginoo ang dalaga. Ang pisikal na pagdikit na iyon ang naglapit sa kanila higit kailanman, ngunit wala sa kanila ang nakapagpagpatuloy pa at tuluyan silang naghiwalay. Pagkalipas ng ilang oras, ng gabi ring iyon, tumunog ang alarm bell bilang babala sa isang bagong pag-atake mula sa isang grupo ng mga bandido. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon sina Yuki, Cecilia, at Shaki upang pigilan ang pinakamasamang mangyayari. Inutusan ni Yuki si Shaki na kumilos. At kahit na malapit nang makatulog ang bata, pinilit niya ang sarili at sinimulang saktan ang mga bandido ng walang awa. Napanganga si Cecilia, itinuro kung gaano nakakatakot ang batang iyon. At ipinaliwanag ni Yuki na may dahilan kung bakit siya ang kanyang nasasakupan. Ngunit dahil kailangan din niyang sumali sa laban, nagsimula ang demonyo sa pamamagitan ng isang malakas na bug zone na nagpalipad sa ilang mga kaaway. At doon nagsimula ang isang tunggalian at madali na nang ibabaw ang mga ito. Gayunpaman, isang kakaibang tunog ang nagmula sa santuwaryo ng mga Diyos na tagapag-alaga. Kaya ipinadala ni Yuki si Shaki upang suriin ito. Samantala, nagtipon ang buong grupo upang harapin ang demonyo at tiwala pa rin sa kanilang tagumpay. Ngunit tumugon si Yuki sa pamamagitan ng isang napakalakas na bagyo na nagpalipad sa lahat. Kasabay nito, tumakbo siya kasama si Cecilia papunta sa estatwa ng tagapag-alaga, at naroon ang sugatang gargoyle na nakahandusay sa lupa, at si Til na nasa kawalan ng pag-asa sa tabi niya, habang si Shaki ay inaapi ng mahiwagang eskrimador. Nang makita niya ang dalawa na paparating at makilala si Cecilia, sinipa ng lalaki ang bata. Tinanong ni Yuki kung sino ang lalaking ito, at ipinaliwanag ng priestess na si Miller iyon, isang bayani mula sa imperyo ng Gali na tumutulong kay Shaki. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at sinabi ng lalaki na habang pinoprotektahan ng gargoyle si Til, inatake siya ni Miller mula sa likuran. Sinubukan ni Shaki na protektahan silang dalawa, ngunit ganito ang nangyari. Galit na galit si Yuki sa kay-abangan ng lalaking ito, habang kinukot siya sila ni Miller, sinasabing ang pagprotekta sa isang gargoyle ay kalokohan dahil dapat tapusin ang lahat ng halimaw. Dahil dito, naglakad ang bayani patungo sa gargoyle upang wakasan ito. Ngunit sinabihan siya ni Yuki na tumigil at ikinatwiran na sinusubukan lamang ng halimaw na protektahan si Til. Pagkatapos ay nangako si Miller na puputulan din ang lalaki. Si Yuki ay nagpakawala ng kidlat bilang tugon, ngunit ang kanyang spell ay madaling napawalang bisa ng espada ng kalaban. Nagmakaawa si Cecilia kay Yuki na umatras dahil ang lalaking ito ay isang napakasamang kalaban para sa kanya, dahil ang kanyang espada ay ang mahiwagang Devar. Dahil hindi nakinig, naglabas si Miller ng isang hiwa na kahit mula sa malayo ay pumutol sa kaliwang braso ng gargoyle. Dahil sa desperasyon, nagbabala si Cecilia na kung sasaktan ng bayani ng Galias ang mga tao ng Clarence, magsisimula siya ng digmaan. Ngunit iyon mismo ang gusto ng baliw na ito, at nilinaw niya ito. Total, walang tunay na kasiyahan sa isang mapayapang mundo. Dahil alam niyang hindi niya maaaring iwanang walang kontrol ang baliw na ito, gumamit si Yuki ng isang light spell ng tubig, na hinigop ng espada. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang bagyo, na sinapit din ang parehong kapalaran. Kinukot siya ni Miller, sinasabing ang bawat spell na gagamitin niya ay walang silbi. Ngunit patuloy na iginiit ng demonyo ang parehong estratehiya.
Nagsimulang mag-alala ang gargoyle na mawawala ang lahat ng mana ng lalaki at maging ganap na mahina hanggang sa si Yuki, na may kumpiyansa pa rin, ay gumamit ng incandescent plasma, ang pinakamakapangyarihang spell sa ngayon. Ngunit nang hamupa ang alikabok pagkatapos ng pagsabog, ang bayani ng Gali ay buo at tumatawa ng may histerya. Nagsimulang isipin ni na Cecilia at Shaki na walang solusyon, habang inanunsyo ni Yuki na oras na para gawin ang lahat. Gamit ang dalawang kamay, pinakawalan niya ang isang asul na sinag ng kidlat at isang dilaw na sinag, na bumabalot sa espada ng kalaban. Tumawa muli si Miller, ngunit ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon nang pumutok ang talim. Sinabi ni Yuki na ang kanyang sandata ay walang iba kundi isang artificial na espada, at pinaghihinalaan niya na mayroon itong limitasyon sa kung gaano karaming mahika ang kaya nitong makuha. Mula sa sandaling iyon, lubos na pinataas ng demonyo ang kapangyarihang ipinapasok niya sa talim hanggang sa tuluyang masira ang Devour Magic. Pagkatapos nito, sumugod si Yuki ng may galit at sinuntok ang bayani sa mukha gamit ang isang malakas na suntok na may kasamang hangin, na nagpabagsak sa kanya pabaliktad. Gayunpaman, sa pagtangging aminin ang pagkatalo, hindi inaasahang nagpaputok si Miller ng isang makinang nasibat na itinago niya. Nakaiwas si Yuki sa huling segundo. Kaya, tatama na sana ang sibat sa gargoyle, ngunit humakbang si Teal sa harap nito at tinamaan sa katawan. Parang hindi pa iyon sapat, pinuri ni Miller ang kakayahan ng batang babae na aliwin siya, lalo na sa kawalang isipan ng pagnanais na protektahan ang isang demonyo. Sa sandaling iyon, mas galit na galit si Yuki kaysa dati. Ngunit nauna ulit si Miller, hinugot ang kanyang pana. Nagpaputok siya ng isang mahiwagang palaso sa kalangitan. Gumana ito, na nagdulot ng pagulan ng mga kumikinang na bala na nagawang harangan ni Yuki sa huling segundo gamit ang isang mahiwagang harang. Pagkatapos nito, napagtanto ng demonyo na tumakas ang bayani habang nagkakagulo, at nagalit siya sa kanyang sarili dahil sa pagiging labis na kumpiyansa dahil sa kanyang cheat level magic. Ngayon na nakatakas na ang kalaban, hindi na napigilan ang kanyang galit. Ginamit ni Yuki ang kanyang pinaka-advanced na demonic form, na nagpapakita ng isang nakakagambalang anyo kay Cecilia, na nakatitig ng hindi makapaniwala habang lumilipad ang lalaki na gusto niya patungo kay Miller. Sa kaibuturan ng kagubatan, sa paniniwalang napagtagumpayan na niya ang mga humahabol sa kanya, muling ginagamot ng bayani ng Gali ang kanyang mga sugat hanggang sa makita niya ang isa pang demonyo na nagpapakita sa kalangitan. Gayunpaman, kinuha niya ito bilang perpektong pagkakataon upang ilabas ang kanyang galit pagkatapos ng kanilang huling laban. Kaya, hinugot niya ang isa pang espada upang tapusin ang demonyo. Ngunit ipinakita ni Yuki ang nakakatakot na bilis at lakas na halos hindi masundan ng tao at madaling natalo ang bayani. Pagkatapos, ipinahayag niya na dahil sinira ni Miller ang braso ng kanyang nasasakupan, nararapat sa kanya ang isang masakit na kasawian. Kasabay nito, sinipa ni Yuki ang tao sa tiyan, na nagpadula sa kanya sa kalahati ng kagubatan at kinaladkad ang mga puno sa daan. Nang makabangon siya, hindi maintindihan ni Miller kung paano nagkaroon ng ganoong kalakas na demonyo pagkatapos ng pagkasawi ng kanilang master. Lumapit si Yuki sa kanya at sinuntok ang lalaki sa tiyan, na iniwan siyang walang kalaban-laban, pagkatapos ay hinawakan siya sa damit at dinala siya sa kalangitan. Mula sa mataas na lugar, sa wakas ay naunawaan ni Miller ang kalupitan ng demonyo at inamin na ang pagpaslang ay talagang nakakatuwa. Dahil sa mga salitang iyon, naalala ni Yuki ang ekspresyon sa mukha ni Cecilia nang makita niya ito sa malademonyong anyo. Pinapakalma ang kanyang matinding pulang mga mata, sinabi ng demonyo, hindi man lang karapat-dapat tapusin ang lalaking ito. At sinabihan siyang bumalik sa kanyang kaharian kung siya ay suswertehin. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang lawa sa ibaba. Matapos harapin ang sitwasyong iyon, or kahit man lang bahagi nito, bumalik si Yuki sa nayon kung saan nagpapahinga sina Shaki, Teal, at ang gargoyle sa loob ng isang bahay habang naghihintay si Cecilia sa labas, nag-aalala. Nang dumating ang lalaki, naging malinaw ang ginhawa ng babae, kahit na isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari. Nagsimulang damyugo ng malakas ang kanyang ulo, at ipinaliwanag niya na kinailangan niyang tanggalin ang sarili niyang sungay gamit ang kanyang mga kamay. Pinagaling ng priestess ang sugat at tinanggap muli ang kanyang kasama.
Kinabukasan, matapos gumaling dahil sa paggamot ni Cecilia, ipinahayag ni Till ang kanyang pagnanais na pumunta sa Minerva upang maghanap ng paraan upang muling buuin ang mga pinsala ng Diyos na tagapagbantay dahil hindi sapat ang simpleng mahika sa pagpapagaling. Itinuro ni Cecilia na bawal ang mga halimaw sa Minerva, ngunit iminungkahi ni Yuki na baguhin ang anyo ng gargoyle gamit ang mahika ng lupa. Sa susunod na eksena sa mansyon ni Cecilia, tuwang-tuwa si Till sa kanyang bagong uniforme ng katulong dahil kinuha siya ni Celia matapos siyang irekomenda ng kanyang anak.